The bags loaded to the Toyota Grandia were to be delivered separately to San Pablo, Laguna, and Nomu, Bashu, Tomas Morato, Quezon City on the same day. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao, may show? Tsaka di ba ang weird? Hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan, ha? We arrived at Nomu, Bashu around 12 midnight. I went inside the establishment with Arman, who was carrying the second bag. I immediately saw Attorney Monsayak, who was at the time in the middle of the place together with a woman and several men. When he saw me, he stood up and signaled for us to go upstairs. We then proceeded to the stairs leading to the second floor. Arman walked ahead of me while I followed him. Before I got to the second floor, I saw a man who came out of the room and received the bag from Arman. After that, he proceeded to exit the premises, and as I was passing near table of Attorney Monsayak, I looked at him and he nodded. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12, ha? Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. Magandang hapon po sa inyong lahat. Gusto ko lang pong mag-react dito po sa allegation ni Madriaga na nagdala siya ng duffel bag na may lamang pera sa Nomu. Now, bakit kailangan kong mag-react? Kasi po yung Nomu, ang may-ari niya yung asawa ko So, na-implicate kami. Ang dami yung mga message niya natatanggap. Kesyo, pinapakain daw niya kami sa pamilya namin galing sa duffel bag. Meron pa makapunta daw ng Nomu, baka maambunan daw ng pera. So I'd like to clarify kasi wala naman kaming kinalaman dito, no? Again, with respect to other allegations, I couldn't care less because I have no personal knowledge about those. Dito lang kailangan kong linawin talaga. Una sa lahat, gusto ko pong ipakita po yung itsura po ng Nomu para ma-appreciate nyo. Ang Nomu po sa tapat mismo ng Tomas Morato. So busy street po yan. Wala kami sa looban, kagaya ng ibang mga tagong establishmento. So pagpasok nyo pa lang sa Nomu, makikita nyo sa video, napakaliit ng first floor namin. Mga 20 square meters lang yan Diba nakita nyo nga yung mga kahan ng bote ng beer sa labas na nga lang inilagay. So kung maliit yan, di lalo lang kung mas maliit din yung second floor namin. So ganun din kalakian, makikita nyo yung pictures. So ginagamit namin pareho yan. Doon po sa affidavit na original ni Madriaga, sabi niya, di ho ba pinadala daw ni Atty. Monsayak yung duffel bag doon sa taas sa opisina. So nagkapali po siya doon, halatang hindi siya nakapunta sa Nomu. Sa liit ng Nomu, wala ho kaming opisina, hindi kami medium-sized bar na kagaya ng iniisip niya. Ang itsura po ng Nomu sa taas ganito. Tingnan nyo po. Pag akyat nyo po dito sa video sa kanan, yan na po yung pinakakainan namin. Sa kabilang side naman po, makikita nyo po may maliit kami na CR kasi nga maliit lang kami. At sa katabi niyan, may napakaliit din kami na stock room. Diyan namin nilalagay yung mga delata, yung mga soft drink at beer. At yun namang mga kahan na malalaki, doon na lang sa labas. So sana po maging malinaw yan. Wala kaming office. Pero maganda, binago niya yung statement niya, di ba? Ang sabi niya, umakyat lang daw siya sa taas, sinalubong siya ng tao na galing sa kwarto. So ito po yung itsura ng hagdanan namin. Tignan nyo, napakakipot. Napaka-uncomfortable niyan. Pangalawa, di ba, sabi niya may sumalubong sa kanyang galing sa kwarto. Wala nga kaming kwarto, nakita niya stock room, meron kami. Ngayon yung mga pilosopo sasabihin, di attorney, malay mo yung kwarto, ibig niya sabihin stock room. Hindi po posible yon. Alam niyo kung bakit? Yung Supreme Court po sa jurisprudence natin, meron tayong doctrine of human experience na ang ibig sabihin, based on human experience, lahat ng taong makakakita nun, hindi mo tatawagin kwarto yon. Automatic sasabihin mo, stock room yan. So kailangan malinawan po natin yan, ha? So ngayon, iniisip ko na lang, bakit niya ginamit yung Nomu? Bakit yun ang sinabi niya na nagdala siya ng pera ron? Medyo may duda ako. Again, speculation ito, ha? Kasi nung nag-testify siya, di ba, nagpakita siya ng picture sa Nomu na magkasama si Atty. Kilala at si Atty. Monsayak na may hawak silang plaque na galing sa grupo niya na isip. Other than that picture, wala na siyang may papakitang ebidensya, may kaugnayan siya kay Atty. Monsayak, di ba? Marami siya kay Atty. Kilala. So dahil paninindigan niya yung picture na yon, pinanindigan niya na rin yung lugar. Now which is actually weird. Sabi niya may awarding ceremony ron. Wala kami awarding ceremony. Meron kaming mini show doon. Parang nagpa-picture lang yata sila dahil may dinalang plaque. Yun na nga yung problema Isipin mo, base sa kwento niya, nagpunta siya at nagdala ng duffel bag kung kailan kami merong event. Diba siya nga nagsabi, comedy bar, hindi naman kami comedy bar
Maisip mo na comedy bar na yon kasi nung time na yon may show kami. So sinong gago na magdadala ng duffel bag sa isang lugar na maraming tao may show? Tsaka di ba ang weird? Hahatid mo yung maleta sa taas para lang ibaba uli? Ba't hindi na lang nila diniretso sa kotse o dalhin sa ibang safe houses na kagaya ng ginagawa ng mga ordinaryong bagman? So sana po maging malinaw yung mga bagay na yan ha. Tsaka gusto ko din palang linawin yung mga lumalabas na parang tambayan daw to ng mga tao ni Sara Duterte. Hindi po totoo yan. Ang nakapunta lang po talaga dyan si Reynold Monsayac at si Atty. Kilala. Si Atty. Kilala po lagi nakakapunta kasi kasama yan ng grupo naming Insanity. Diyan kami gumagawa paminsan ng show or gumagawa ng open mic. At marami siya kasamang comedians po, kagaya po ni Congressman Argel Cabatbat. Si Atty. Luke Espiritu po na senatoriable. Yan po yung nag-perform na rin sa NOMO. Nagko-comedy din yan eh. Si Rito Urquia ng Pilipinas Got Talent. Si Kuya Jobert ng Channel 2. Si Rica Lasso ng Channel 2 at napakarami pang mga komedyante. Tsaka hindi po totoo na sinabi niya na pumunta siya ng alas 12 ha. Hindi pa ho kami sarado noon. Pag may event kami hanggang alas 3, alas 4, nagkikwentuhan po kami talaga. At sa kaso naman ni Atty. Monsayac, nakapunta siya dyan 2 beses lang kasi in-invite ko siya. Yung uli na nga nung merong show. At hindi lang po si Atty. Monsayac ang nakapunta dyan. Lahat ng kaibigan ko. Si Atty. Carlos Ibanez, na kakaibigan ko kakamping, nakakain na dyan. Yung kaibigan ko rin naman si Jamie Bondoc na DDS, nakapunta na rin dyan. Nakapunta dyan si Jano Gibbs, si Brad Pitt, si Mike Hanopol, yung mga kaibigan kong mga politiko, mayor, vice mayor, yung anak ni Montulfo, si Yvette, nakapunta na rin dyan. Ang kagawad pa namin dyan, si Atty. Falsis. At by the way, malaking tulong ni Atty. Falsis. Nagka-problema kasi kami sa harap dyan, siya yung kagawad namin, tinulungan niya kami. So sa bandang huli po, kailangan ko talagang magsalita Wala akong pakialam sa impeachment Wala akong pakialam sa ibang mga allegations. Issue ko lang talaga itong issue namin kasi napagbibintangan yung asawa ko Ngayon sa maniwalat kayo sa hindi, wala naman akong pakialam, di ba? So ang request ko lang, puntahan niyo na lang kami sa NOMO kasi masarap yung pagkain namin. Di ba? So pati po yung mga members ng Justice Committee, pakitain nyo naman kami, pwede kayo mag-ocular inspection dito, interviewin nyo lahat ng mga waiters namin, at lahat kami willing mag-cooperate. Pati yung mga loyal customers namin can actually talk. Yun lang po, maraming salamat po. The bags loaded to the Toyota Grandia were to be delivered separately to San Pablo, Laguna, and Nomu, Bashu, Tomas Morato, Quezon City on the same day. The remaining bags, initially loaded to my blue FJ Cruiser, were immediately transferred to the red Mazda sedan prior to our departure from the DepEd compound and were to be delivered to the Ombudsman parking lot the following day. Then, the red Mazda sedan proceeded directly to my residence in Cainta, Rizal, and was driven by Noel. Before leaving DepEd Central Office, Colonel Nolasco told me to get my share from the said bags, and he and Colonel La Chica have already taken theirs. Hence, I took 1 million pesos for myself from the lighter colored bag loaded to the red Mazda sedan. That's when I verified that the contents of the bags were bundles of cash in 1,000 denominations and packed in stacks of 1 million pesos, each tightly sealed in transparent plastic. We, Blue Toyota FJ Cruiser and Toyota Grandia, left DepEd Central Office past 5 p.m., heading to San Pablo, Laguna. As we approached Laguna, I called the contact number provided by Sarah, informing the designated recipient that we are on our way. However, I was directed to proceed to Cabuyao, Laguna instead. We arrived in Cabuyao, Laguna past 8 p.m. and were then instructed to proceed to an area inside the industrial park to meet individuals who were designated to receive the first bag for a politician in Laguna. As we approached the designated place, I can clearly see from our vantage point an SNR membership shopping establishment. Upon arrival, I immediately saw 3 persons standing in wait beside the dark sports utility vehicle. One of them proceeded to the Toyota Grandia and took one of the bags. We immediately left after the delivery of the first bag. 65.
Thereafter, we proceeded to Nomu Bashu, Tomas Murato, Quezon City, a comedy bar we call the Night Strip, frequented by SSC Law alumni including Attorney Ryan and Attorney Monsayak. 66. I'm quite familiar with Nomu Bashu because I previously visited it several times in relation to my work with Sara and ISIP Filipinas. In fact, this is the same place where ISIP gave Attorney Monsayak certification of recognition and appreciation. We arrived at Nomu Bashu around 12 midnight. I went inside the establishment with Arman, who was carrying the second bag. I immediately saw Attorney Monsayak, who was at the same time, at the time, in the middle of the place together with a woman and several men. When he saw me, he stood up and signaled for us to go upstairs. We then proceeded to the stairs leading to the second floor. Arman walked ahead of me while I followed him. Before I got to the second floor, I saw a man who came out of the room and received the bag from Arman. After that, we proceeded to exit the premises, and as I was passing near table of Attorney Monsayak, I looked at him and he nodded.